Nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring sumipa sa mahigit 300 pesos ang kada kilo ng manok at hanggang mahigit 500 piso naman para sa kada kilo ng baboy. Yan ay kung hindi agad maagapan ang suliranin ng mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng krisis sa enerhiya. May umaarangkadang balita si Angela Babad. Nasa 75 billion pesos na halaga ng pangunahing agricultural products, gaya ng bigas, mais at isda, ang maaaring mawala sa bansa kung hindi agad kikilos ang pamahalaan. Ito ang ibinahagi ng Department of Agriculture sa pagpupulong ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform sa Senado ngayong araw. Sa isa namang 180-day simulation, posibleng sumipa ang retail price ng manok sa mahigit 300 pesos kada kilo, habang ang karning baboy ay maaari namang pumalo sa mahigit 500 pesos. Posible ring bumagsak sa 50% ang production rate ng bigas mula sa kasalukuyang 78%. Ito ang ilan sa mga suliraning kakaharapin ng bansa kung hindi agad tutugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Nauna nang binanggit kahapon sa Committee Hearing on Social Justice, Welfare and Rural Development na nasa mahigit 14,000 na magsasaka ang makakatanggap ng 5,000 pesos, habang higit 15,000 na mangingisda naman ang makakatanggap ng 3,000 pesos. Pero dahil hindi pa ito sasapat, inisa-isa kanina ang mga posibleng pagkunan ng budget ng DA para tugunan ng pangangailangan ng nasa 11 milyong mangingisda at magsasaka. We have continuing appropriations that were not used for 2025 so that we can use it for 2026. That amounts to around 8 billion unobligated. The use of the unreleased appropriations for the FMROs. We still have an unreleased appropriations of around 10 billion for farm to market road, which was not used by the DPWH. We can also use some funds because of our energy conservation measures. That would be around 1 billion. We can also look at the research program of DA. For 2026, we have around 2 billion. The other thing that we're looking at to look closely also at some activities in the DA. For example, our budget for fertilizer total is around 16 billion pesos. Isa naman sa mga suhestyon ni Senator Bam Aquino ay ang direktang pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan ng mga magsasaka at mangingisda, imbis na cash assistance. Ang ayuda ba, like the AICs and all of this, is it indicated na kailangan cash siya? Hindi ba siya pwedeng in goods or in fertilizer or fuel subsidies, for example? I just want to clarify, kasi if we're going to wait for another law that will take another 2 months at the minimum, would it be legal and proper, for example, since it is in general assistance for needy Filipinos and our farmers and fishermen right now are in desperate need? Ayon kay Committee Chair Senator Francis Kiko Pangilinan, para mas mapabilis ang pagproseso ng tulong, ay nirekomenda niya ang pagsali ng pribadong sektor sa kabubuo lamang na Crisis Committee for Food Security. We have agreed to meet a minimum of once every 2 weeks and more meetings if necessary. We have established a war room, care of Secretary Kiko Laurel. We welcome the private sector's proposals, suggestions, and of course, partnership in addressing the challenges of food security and averting or cushioning the impact of a possible food shock for our country. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.